Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie. At kasama rin natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. At oras natin ngayon, 2 minutes makalipas ang oras ng alas 7 ng umaga, hatid sa atin ng Mountain Rock Resort sa Barangay Talisay, Lipas City, Batangas. At dako na tayo sa ating headlines balita. Jeepney fare adjustment pinatupad habang tumataas ang presyo ng langis. PhilHealth ipapatupad ang e-medical record para sa Yakap program. Pagtaas ng presyo ng petrolyo at pamasahe, pinangangambahan ng publiko. Batelec, nagbigay paalala hingil sa pagpapalipad ng mga saranggola. At para sa detalye ng ating balita, jeepney fare adjustment ipinapatupad habang tumataas ang presyo ng langis. Ang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy. Pasok! GV Balita Express. PJ Frankie, ipatutupad na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pansamantalang dagdag pasahe sa jeepney simula Huwebes. Bukas yan mga ka-vibes, Marso 19. Ayon kay Vigor Mendoza III, bunga ito ng patuloy na pagmahal ng langis dulot ng tensyon sa gitnang silangan at iba pang gastusin sa operasyon. Sa ilalim ng bagong singil, magiging 14 pesos na ang minimum fare sa traditional na jeep mula 13 pesos. Habang 17 pesos naman para sa modern jeepney mula 15 pesos. May dagdag ding 20 sentimo sa bawat susunod na kilometro para sa dalawang uri ng jeep. Samantala nilinaw naman ng LTFRB na pansamantala pa lamang ang taas pasahe at maaari nang ipatupad kapag may fare guide na ang mga operator. Kailangan nilang makakuha ng fare matrix bago sumapit ang Hunyo 2026 para maging permanente ito at posibleng bumaba muli ang pasahe kung liliit ang presyo ng langis sa ibaba ng 75 pesos kada litro. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. PhilHealth ipapatupad ng e-medical record para sa Yakap program. At para sa iba pang detalye ng balita, GV Balita Express. ipapatupad ng Philippine Health Insurance Corporation ang ganap na paggamit ng electronic medical records para sa lahat ng benepisyaryo ng Yaman ng Kalusugan Program o Yakap. Ayon sa pahayag ng PhilHealth noong Martes, layunin ng hakbang na ito na masiguro ang serbisyong pangkalusugan na natatanggap ng mga benepisyaryo ay ligtas, tama at pinakamataas na kalidad. Binanggit din ng PhilHealth na ang digitized system ay nagbabawas ng pagkakataon sa pang-aabuso at nagpapataas ng benepisyo para sa mga miyembro. Kasabay nito, sinasaliksik ng ahensya ang posibilidad na palitan ang ilang gamot sa Yakap at gamot program na hindi gaanong ginagamit ng mas karaniwang gamot na mas kailangan ng mga pasyente. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At pagtaas ng presyo ng petrolyo at pamasahe, pinangangambahan ng publiko. DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Nagsagawa ng protesta sa isang gasolinahan sa Quezon City ang grupo ng Anak Pawis at iba pang samahan bilang pagtutol sa inaasahang pagtaas ng presyo ng diesel na aabot sa 19.30 pesos.
hanggang 22.30 pesos kada litro. Kasabay nito, ipinahayag ng mga commuters ang kanilang pagkabahala sa susunod na pagtaas ng pamasahe. Nananawagan ang mga lider ng protesta sa gobyerno na alisin ang VAT at excise taxes sa gasolina bilang agarang lunas sa mataas na presyo na mas epektibo raw kaysa sa kasalukuyang subsidy programs. Binanggit din nila ang mabagal at kulang na pamamahagi ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon sa ilang commuter lobbies, ang hirap ng buhay dahil sa sabayang pagtaas ng bilihin, pamasahe at mababang sahod. Ayon naman sa LTFRB, pansamantala pa lamang ang fare hikes at magiging permanente sa Hunyo kapag nailabas na ang bagong fare matrix. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At Batelec nagbigay paalala hingil sa pagpapalipad ng saranggola. Ang iba pang detalye ng balita. GV Balita Express. Mahigpit na paalala ng Batangas 2 Electric Cooperative Incorporated sa publiko na huwag magpapalipad ng saranggola malapit sa linya ng kuryente. Ayon sa kanila, ang aktibidad na ito ay maaaring magdulot ng power interruption o electrocution lalo na kung metal ang saranggola o sinulid. Binibigyan diin ng Batelec 2 na mahigpit na ipinagbabawal ang anumang aktibidad na nakakaapekto sa pasilidad ng kuryente alinsunod sa RA 11361 o Anti-Obstruction of Power Lines Act. Kaya naman, payo ng kooperatiba, siguraduhing malayo sa poste at kawad ang paglalaro. Ang simpleng pag-iingat ay makaiiwas sa aksidente at aberya sa kuryente. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At lalaki patay matapos patayin ng sariling anak. Ang detalye ng balita ulat ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, patay nga ang isang lalaki matapos patayin ng kanyang sariling anak bandang alas 2 ng hapon noong Marso 16 sa Barangay Santa Clara, Batangas City. Ayon sa paunang investigasyon ng Batangas Component City Police Station, nadatna ng sospek ang kanyang ama na di umano'y gumagamit ng iligal na droga. Ang pangyayaring ito ay nauwi sa mainit na pagtatalo ng mag-ama na nauwi naman sa trahedya. Sa kasalukuyan, ang minor de edad ay nasa kustodiya ng pulisya habang inihahanda ang mga kaukulang dokumento para sa pagsasampa ng kasong parricide sa Batangas City Prosecutor's Office. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Ating Loy Port naghahanda na sa nalalapit na summer season. Ang iba pang detalye ng balita. GV Balita Express. Patuloy ang pamahalaang lokal ng Tingloy sa pagsasaayos at pagpapalawak ng Tingloy Port upang mas mapaluwag ang waiting area para sa mga pasahero. Kasama na sa expansion ng bagong pwesto ng MSLI ticketing booth at pag-aayos ng tricycle lanes para maiwasan ang sikip sa loob ng main port area. Inaayos din ang karagdagang tents at upuan bilang paghahanda sa nalalapit na Holy Week 2026 at summer vacation. Upang mas komportable ang mga biyahero, layunin ng mga hakbang na ito ang mas maayos at mas mabilis na daloy ng pasahero sa port. Nagpaalala rin ang lokal na pamahalaan sa mga accommodation owners na i-adjust ang checkout schedules upang maiwasan ang abala sa pagbili ng ticket at masiguro ang maayos na biyahe ng lahat. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At Calabarzon, nangunguna sa voter registration. Ang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy. Pasok! GV Balita Express. Nangunguna ang Calabarzon Region sa may pinakamaraming aplikante, kasunod yan ng Central Luzon at Metro Manila sa bilang ng mga nagpaparehistro. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, umabot na sa mahigit 3.1 million ang aplikasyon ng kanilang napoproseso. Sa kasalukuyan, pinaghahandaan naman nila ang nalalapit na Barangay Sangguniang Kabataan Elections na mangyayari Nobyembre ngayong taon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
At para sa ating weather update, ulan at malalakas na thunderstorms patuloy na banta sa Hilaga at gitnang Luzon. Para sa ibang detalye ng balita, GV Balita Express. magdadala ang northeast monsoon ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mahinang ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Calabarzon at Central Luzon. Sa ibang bahagi ng bansa, makakaranas ng panakanakang pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Nagbabala ang pag-asa na maaaring magdulot ang malakas na thunderstorms ng flash floods at landslides. Naranasan din ang katamtaman hanggang malakas na hangin at katamtaman hanggang maalon na karagatan sa Hilaga at Silangang Luzon, pati na rin sa Silangang Visayas at Mindanao. Sa natitirang bahagi ng bansa, nananatiling mahina hanggang katamtaman ang hangin at bahagya hanggang katamtaman ang alon. Sumikat naman ang araw kaninang 6:02 ng umaga sa Metro Manila. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9. Your good vibes. At para sa ating good vibes balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. DJ Frankie mga ka-vibes, muling binuksan sa publiko ang Batangas City Track Oval sa Rizal Avenue matapos ang ilang linggong pagsasaayos kasama sa renovation ng paglalagay ng grandstand para sa katatapos lamang na Regional Athletic Association Meet o RAAM 2026. Sa ngayon, walkers at joggers lamang ang pwedeng gumamit ng oval habang inaayos pa ang mga natitirang kagamitan na ginamit noong RAAM 2026. Pinapayuhan ng publiko na sundin ang mga safety protocol sa lugar. Ayon sa pamahalaang lungsod ng Batangas, layunin ng pagbubukas na muling mapalakas ang fitness at kalusugan ng mga residente habang inihahanda ang oval para sa mas malalaking sporting events. Hinihikayat din ng lahat na samantalahin ang pagkakataon para sa ligtas na pag-eehersisyo. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng balita hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, their Instagram at Lipa Medics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. At yan ang ating balita, 7:13 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Today is midweek Wednesday, March 18, 2026. My name is DJ Frankie at kasama natin on the line, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express sa GV 99.9, your good vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga.